What's up mga ka-farm? Welcome back po. Nandito po tayo ngayon sa isang barangay dito sa may parteng Tagkawayan, Quezon. Meron po tayo ritong binisita na property na ang kabuang sukat daw po nito ay nasa 1.2 hectares. Na ayon po sa ating kasama sa araw na to, ito pong ating kinatatayuan ay itong pinaka-barangay road. According po sa kanya mga ka-farm, ang hangganan po ng property mula po din sa aking kinatatayuan na talibis po din sa may gilid po ng nyug na papunta po doon sa may gawing ano na yon, burol. Bali itong pong property mga ka-farm ay may 4 na pitak po na tubigan. And then, meron pong mga nyog pa po dito na sa aming puntansya ay nasa 100 kapuno. Kung nyo pong matatanaw, ito po yung pinaka rest house din sa pinaka delantera. Din po sa may gilid ng kalsada. Ito pong property mga ka-farm na may kabuang sukat 1.2 hectare ay nadaanan po ng pinaka barangay road. Ang pinaka portion po na nakain din sa kabila ay maliit na lang po ang natira sa aking puntansya. Mga dito po sa area na to, mga 5 meters papunta po doon sa may ibaba. Mamaya po ano ko sa inyo yung pinakamuhon. Pero sa gawi po na yon, siguro mga 1 meter na lang po yung natitira. Dito po sa gawing kaliwa ko po na to na tinuturo, ito po yung pinakamalaking area. Ito pong property mga ka-farm ay may mga fruit bearing po din sa area. Gaya nitong mangga, atis, at meron din daw po rito mga puno ng pinya na nasa 200 kapuno daw po yung nakatanim at mga fruit bearing, dragon fruit. Ayun po mga ka-farm. Ito pong property mga ka-farm ay kung manggagaling po kayo sa town proper po ng Tagkawayan, sa aking puntansya, meron po itong travel time na almost 20 minutes po. Mula po dun sa nasabing bayan. Papasok po din sa papunta ng San Isidro, Barangay Road, hanggang dito po. Ito pong property mga ka-farm ay nasa sakop. At yung nga po, ito po yung pinaka-barangay road na pa po siya, rough road, pero sa akin pong pag-oobserba, rain or shine po, makakapasok naman po ang 4 wheels dito sa property. At ito nga po yung pinaka bahay na dito sa area na hindi na nagagamit. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po, dahil ito pong property mga farm ay abot kaya po ang presyo. Yun lang po, kailangan lang po na yung mga kailangan nyo. Pero ito pong property mga farm ay untitled po pala nito ay CLOA. Almost 25 years na raw po ito mga farm, kaya wala na pong problema. Matured na po. Ito pong bahay ay semi-concrete po mga farm at sawali po yung pinakadingding. Na sa aking puntansya, meron po itong lapad na 5 to 12 meters po. Yung haba niya, ito po yung pinaka-kusina. Ito po yung pinaka rito na atis. Guyabano. Yung mga fruit bearing, mangga. Ayan po siya, yung pinaka-dragon fruit. Ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay nanggagaling po sa balon. Nanggagaling po sa balon mga ka-farm. Ito po, may mga puno po pala ng atis dito, papaya. Saka po yon. Pababa po ng dalisdis na to yung pinaka papunta sa tubigan. Kung nyo pong makikita, ito mga puno ng nyog. Ito, may kababaan pa po siya at medyo maliliit po yung bunga ng nyog. Ayan po mga ka-farm, pababa na po kami. Bali dito po sa area na to, nasa 3 to 4 meters na lang po yung natitira. Sa gawin na to. Ito pong gawing kaliwa ko na to yung pinakamalaking portion.
Mula po din yung matatanaw nyo po itong hilera ng nyug na rin. Papunta po doon sa kabilang, kabilang burol. Nakapaloob po itong isang bungkos na puno ng kawayan na rin. Papunta po ito. Yan. Diretso po ito. Ito yung boundary ng property. Itong pinakanyog. At kung nyo po makikita, ito po yung pinakamuhon. Ito po yung muhon. Ito po yung border, boundary line. Muhon po niya IBL. Kaya mula po diyan, papunta po doon sa area na yon. Yan, kung makikita nyo po yung may kahoy na yon. Yan po yung natitira dito sa nadaan ng kalsada. Itong gawing kinatatayuan ko po na rin. At papunta nga daw po doon. Talibis po yan.